Yung alleged anak ng Diyos nga na si Pacquiao po, nagtago na sa ilalim ng lupa. Ginamitan po ng mga detektor. Ang sabi ni Sara Duterte, nasa langit, pero nasa ilalim pala ng lupa. Nagkonsulta siguro po sa hari ng ilalim ng lupa. Hindi pa rin makalusot, mga kababayan. Alleged anak ng Diyos na yon, appointed son of God pala, na kayang sabi niya ipatigil yung lindol, pero hindi kinaya si General Torre po. Ito pang si Atty. Roque makalusot. Naman hindi na po mag-live si Atty. Roque. Mag-upload pa ng video. Mawala na lang siguro. Kasi baka matrack kung saang lugar in-upload. May mga gamit, sophisticated na mga equipment po. Yung ating mga authorities, yung CIDG, pati yung ating yung Interpol po, malamang sa malamang. Pag lumabas, mga kababayan, si Atty. Roque para makipagkita kay Marlica, baka madamay pati si Marlica, pusasa na rin. Kalad ka rin papunta dito yung dalawa sa Pilipinas kasi may kaso na rin si Marlica. Nagsalita na, mga kababayan, yung DOJ. Bumuo na po ng tracker team para po sa pagsilo kay Atty. Roque. Tapos magtago ka na sa ilalim ng lupa. Tulad ni Pacquiao. Pero si Pacquiao po nahuli pa rin. Sabi ni Sara Duterte, tinanong ng mainstream media, tingin mo niya nasaan si pastor ngayon? Nasa langit niya. O ngayon, itong si Atty. Roque, saan kaya magtatago? Alangan man sa langit din. Baka langit-langitan lang. Mas bagay sa doon sa ilalim ng lupa magtago kasama si sino ngayon yung niya? Yung laging kasama sa pag-travel. Para naman po may kasama sa paliligo. Hindi ba? Yan ang latest report ngayon. DOJ top Interpol for Harry Roque arrest. Palace denies political persecution. Hindi man po ito political persecution. Sabi ng DOJ, this is not political persecution. This is prosecution. Tama. Nililihis po sa totoong issue ni Harry Roque. File photo po ito kasi ngayon po hindi na ganyan ang itsura ni Harry Roque. Nangayayat na po. Malnourished na. Hindi na siguro makakain ng maayos. Hindi makatulog. Yun, mga kababayan, dahil sa kanyang katarantaduhan. Kaya sabi po ni DOJ Assistant Secretary Miko Clabano, we will have to go through diplomatic channels. And marami yang diplomatic channels available. Pwedeng direkta makipag-usap sa gobyerno kung saan ang accused. Pwede rin tayong dumaan sa iba't ibang international organization. Kasama na rin dyan yung Interpol. Kailangan nating dalhin ng tao mismo doon sa korte. That is the only time na magkakaroon ng jurisdiction ang court over that person. And that is the only time na pwedeng magsalita ang court doon sa trial niya. O ngayon, yung CIDG naman po, sa pamumuno ni General Torre, nag-deploy na po ng tracker teams. Talagang susundan na po yung anino ni Harry Roque. Tapos, lalo ito, mga kababayan, hindi makatulog si Atty. Harry Roque. The CIDG has deployed tracker teams nationwide to apprehend Harry Roque, Cassandra Ong, and 49 others
were the subjects of a warrant of arrest for qualified trafficking in persons. The National Operational Support Unit said in a statement ngayong araw na to. Sabi dito sa balita na pinablis ng ABS-CBN, the CIDG's tracker teams are already in place and are deployed 24/7 because one of the main tasks of CIDG is manhunt and the arrest of fugitives in wanted persons nationwide. Sabi po ni CIDG Chief General Police Major General Nicolas Torre. As of early this morning, the tracker team, sabi po ni Torre, are tracking and pursuing the 51 accused subjects of the arrest warrant across the country. Rest assured that your CIDG is relentless in its campaign against wanted persons and fugitives and steadfast in implementing all laws in arrest its violators. The CIDG is dauntless. The CIDG means business, sabi po ni General Torre. Yung alleged anak ng Diyos nga na si Pacquiao po, nagtago na sa ilalim ng lupa. Ginamitan po ng mga detektor. Ang sabi ni Sara Duterte, nasa langit, pero nasa ilalim pala ng lupa. Nagkonsulta siguro po sa hari ng ilalim ng lupa. Hindi pa rin nakalusot mga kababayan. Alleged anak ng Diyos na yon, appointed son of God pala, na kayang sabi niya ipatigil yung lindol, pero hindi kinaya si General Torre po. Ito pang si Atty. Roque makalusot. Malamang hindi na po mag-live si Atty. Roque, mag-upload pa ng video, mawala na lang siguro. Kasi baka matrack kung saang lugar in-upload. May mga gamit, sophisticated na mga equipment po. Yung ating mga authorities, yung CIDG, pati yung ating yung Interpol po, malamang sa malamang. Pag lumabas mga kababayan si Atty. Roque para makipagkita kay Marlica, baka madamay pati si Marlica, pusasa na rin. Kalad ka rin papunta rito yung dalawa sa Pilipinas kasi may kaso na rin si Marlica. Matagal nang may kaso. Katonying kinaso siya. Yung isang yung designer po na nagpa-press con sa amin noon, kinaso siya sa Amerika at saka dito sa Pilipinas. Yan kasi, ang sasama kasi ng ugali ninyo. Nasangkot kayo sa mga illegalities. Yung kaso ni napakabigat. Qualified human trafficking. Non-bailable po. Kaya pag nahuli po si Atty. Roque, tapos. Kulong mga kababayan. Dire-diretsong makukulong. Kasi walang piyansa yung kaso. Excited po yung mga netizen. Sabi rito ni Sophia Davidson, let justice prevail. Sabi ni Benny Jansen, bigyan ko na kayo ng tip. Basta sa Davao Region, diyan sila lahat nagtatago. Sabi ni AG Sanciano, puro siya political harassment. Ano naman ang tawag sa gawa niya laban sa Pangulo? Matapang siya. Bakit din siya umuwi at harapin ang kaso? Sabi ni Sosyo Kinsowi, ubusan na yung mga hinap ng matahimik na ang ating bansa. Sabi ni Marie Claire Concepcion, naalala ko yung sagot ni PBBM about sa pala. About sa threat ni BP Sara kay PBBM at FL at Martin. Feeling ko malapit-lapit na din yon. Malapit na po din talaga kasi ang latest na balita nga, si Sara Duterte nag-file ng supplemental affidavit doon sa kaso na sinampa po sa DOJ. Ayan report ng ABS-CBN, Sara Duterte camp to file supplemental affidavit versus sedition, grave threat, RAPS. Diba? Sunod-sunod yan mga kababayan. Hindi man yan titigilan na. Kasi po, sila yung may kasalanan. Inubos nila yung sinagad-sagad nila yung kasamaan. Diba?
Alangan man hindi sila papanagutin, mga kababayan, sa kanilang mga masasamang gawain. Kaya sabi po ni Antonio Velasco ni Hobla, yari ka ngayon, gandang hari, magtago ka na sa ilalim ng lupa at ukayin ka na din ni General Torre tulad ni Kibuloy. Di ba? Sabi ni Katrina Villa, dapat ikansin na ang passport ni Harry Roque. Sigurado yun ang susunod pong aksyon. Sabi po ni Warlito Laguatan, Agtang, para sa tunay na pagbabago, aristuhin ang mga may sala sa batas. No one is above the law. Tama po. Roloblo po ang pinapairal ngayon ng ating Pangulong Bongbong. Sabi ni Ren Everest, ayan, Ren Everest, sana nga bukas na agad mapusasa na yang si hari na yan. Sabi ni Mary Ann Lunes, ayan na, mahuli na kayong mga hudas ng bayan. Di ba? Lahat pabor, mga kababayan, sa aksyon ng ating gobyerno. Kasi kitang-kita naman po kung sino ang mga gumagawa ng katarantaduhan. Di ba? Sagad sa buto ang kanilang mga kasamaan. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.